Story time. I-share ko sa inyo ang experience ko na muntikan akong biktimahin ng isang honor student scammer kuno na ang mechanics is kukunin niya yung loob mo and then slowly papakitaan ka ng kanyang achievements daw bilang isang honor student and then eto na. Sisimulan ka na nilang hihingan ng GCash dahil daw ito yung reward para sa kanilang pagiging honor student. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga kachat nyo, lalo na kapag hindi nyo sila kakilala. So, eto na yung story time ko. One day, nagbabrowse ako ng mga inbox ko. Kasi nga, syempre maraming mga nagtatanong, maraming mga nag-a-ask ng questions, clarifications, mga ganun, or invitations. And then here comes across a blank profile na sinabi niya agad sa bungad pa lang ng message niya na parang gusto kita, na-amaze ako sa iyo, yung mga ganon, yung mabulaklaking mga words. So, syempre, curious ka talaga, no? Kasi nga, yun yung mga entrada ng mga scammers na gusto ka daw nila, ikaw daw yung parang Kifi goddess para sa kanila or Kifi king. Ganon. Kaya nabighani daw sila at ayun, gagamitan ka talaga ng yung words na maaakit ka, mauuto ka talaga. So, syempre, parang kakaibang atake nito. So, nilaro ko siya. Habang nilalaro ko siya, parang ino-observe ko yung mga strategy niya, kung paano niya ako i-scamin. So, nagkwento siya, yung mga buhay niya as a student. So, kwento niya about ginagawa niya, paperworks, and then yung achievements. Hindi nawawala yung rebuttals niya about sa achievements sa school, eme. So, sabi ko, okay. So, ito yung parang pang-ano niya sa'yo para mapabilib ka na, wow, ang galing-galing naman ng taong to, nagsusumikap. So, parang ang gusto niyang iparamdam sa'yo is may inspire ka daw sa kanya. Mga ganon. So, syempre, hinayaan ko lang siya na magkwento about sa kanyang buhay and achievements. And, eto na, yung napansin ko sa kanya. Eto na nga, yung mga na-observe ko na ginagamit niyang rebuttals para sa mga biktima niya. Pinakauna is, napansin ko na yung isang rebuttal is, nagkiki-close siya sa'yo na parang feeling niya matagal ka daw niyang kilala, tapos tinuturing ka daw niya ng kapatid, yung mga ganun na eksena. Tapos sabi ko, random message lang to tapos ang bilis ng panahon, ang bilis ng araw na nakiki-close agad. Yung ganun, na parang hindi na comfortable yung ganung approach. Number 2, another rebuttal na pang-uuto niya is nagugustuhan ka daw niya. So, syempre ako sinakyan ko lang talaga para malaman ko yung mga rebuttals na ginagamit niya. So, matagal ka daw niyang parang matagal na niyang tinitignan yung profile mo. Kumbaga, stalker ba? Yung eksena niya. And then, nabibigyan daw siya ng gana, inspiration kapag nakakausap ka niya. Yung mga ganong banat. So, syempre, sinakyan ko lang talaga. And number 3, lagi siyang, ang bilis ng reply niya, promise. Ang bilis ng reply niya. So, sabi ko, siguro nag-work to sa isang Pogo or isang computer shop na parang small group of scammers na ganun yung mga galawan nila. So, sabi ko, wow, kailangan mo talagang maging maingat kapag naka-encounter ka ng ganitong mga scammer. At eto na, yung scamming part, yung pa-GCash effect niya. So, sabi niya, eto, may picture talaga na pinakitaan sa akin na alam mo, top 5 ako sa klase namin. Ang saya-saya ko nga kasi hindi ko akalain na top 5 ako. Pati nga si mama ko, ang saya-saya dahil achiever ako sa klase namin. O, diba? Kaya binigyan ako ng mama ko ng reward. So, ang saya-saya ko. So, ang reply ko naman, wow, ang bait mo naman na estudyante. So, ipagpatuloy mo lang yan, blah, 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 sabi ko. And then, eto na. Baka naman pwedeng i-award mo rin ako via GCash. Please, kasi achiever naman ako sa klase O, di ba? Yung mga ganon. And then, simula yung phrase na yon, lahat na GCash na. So,
halatang halata na yung rebuttals ng scammer na ito, may script talaga sila na ginagamit na GCash, GCash, GCash. So ako naman, okay, eto na nga, yung scamming part na. So sabi ko, siguro kapag yung mga biktima nila na hindi talaga aware sa ganitong pang-i-scam, talagang matitibag talaga sila. Matitibag yung loob ng mga biktima. So, ang ginawa ko nung nagre-rebat na siya ng GCash, automatic block na. Lahat ng accounts niya, pati yung, di ba pag blinak mo yung account, yung main account, pati yung next na gagamitin niya na account, mabablock din. So, blinak ko na. Kasi nga, yun pala yung style niya sa pang-i-scam sa mga biktima niya. Pero nagkamali siya. Alam ko yung ganitong galawan. Kaya this is my advice. Especially kapag content creator ka like me. Marami ka talaga may encounter na ganyang klaseng scammers. Magpapanggap na estudyante, na honor student, tapos magpapag-GCash sa'yo. Mga ganong galawan. Hindi lang naman content creators pati na rin yung mga private na mga individuals using their social media na huwag kayong basta-basta mag-entertain, especially kapag hindi nyo kilala yung tao na sinasabihan sa inyo na crush ka daw, yung mga ganon, may gusto sila sa'yo, tapos maya-maya magpapag-GCash pala sa'yo. Mga ganong galawan. So, I hope na ito will serve as a lesson, especially sa mga nanonood sa video na ito, na mag-ingat kayo. As much as possible, kapag hindi nyo kilala yung profile na nag-a-add sa'yo or nagbe-message sa inyo, ignore nyo na lang. Or i-check nyo muna yung profile bago nyo replyan. Baka meron kayong mga common friends or wala talaga, blank parang random stranger profile talaga. So, I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito. And I want you to follow me sa ating Instagram account. Ayan, sa Threads, TikTok, YouTube, and syempre dito sa Facebook. So, sana i-follow nyo ako kung nagustuhan nyo itong content na to and the rest of my contents. So, that's all guys. Thank you and have a nice day.